Ang pagiging malusog ng ating mga tanim ay malaki ang kinalaman kung anong klaseng lupa ang ating ginagamit. Ang magandang uri ng lupa ang siyang magiging pundasyon para sa mas mataba at mabilis na paglaki ng ating mga halaman. Sumunod na lamang ang mga karagdagang pataba na siya namang ating ibinibigay hanggang ang mga ito ay maani. Kaya nais kong ibahagi sa inyo ang isang uri ng potting mix o ang aking paraan sa paghahalo ng lupa kung ano ang ginagamit ko dito sa garden. Ang mga materyales na ating gagamitin ay nabibili naman sa mga garden store, online o kung ikaw ay nasa probinsya, maaari mo itong makuha ng libre. Marahil ay hindi na bago sa inyo ang rice hull o ipa ng palay. Kung wala kayong makuhang rice hull ay maaari kayong gumamit ng coco peat. Mangangailangan din tayo ng carbonized rice hull o inuling na ipa ng palay. At ang panghuli, vermicast o wormcast. Ang vermicast ay isang organikong pataba at ito ay ang dumi ng bulate. Ngunit hindi lang ito basta ordinaryong bulate na nakikita natin sa paligid. Ito ay ang African nightcrawlers. Bukod sa vermicast, maaari din tayong gumamit ng iba pang dumi ng hayop. Ngunit tandaan lamang natin na ang mga dumi na maaari natin gamitin ay mga hayop na kumakain lamang ng purong damo. Kung sakaling gagamit kayo ng mga dumi ng hayop, ito ay kailangang pabulukin muna o i-compost upang mawala ang hindi kaaya-ayang amoy at pati na rin ang mga bakterya na maaaring nasa dumi. Pwede rin tayong gumamit ng dumi ng manok, basta siguraduhin lamang na ito ay organic at dumaan sa tamang proseso ng pagpapabulok bago gamitin. Maghalo ng 3 parte ng lupa. Isang parte ng carbonized rice hull, isang parte ng rice hull, at isang parte ng vermicast. Tiyakin natin na mahalong mabuti ang lahat ng materyales at ito ay maaari na nating gamitin sa pagpupunla ng anumang uri ng buto hanggang sa paglilipat tanim. Kung sakaling marami kayong vermicast, maaari nyo itong dagdagan upang mas lalong tumaba ang lupa. Sa organikong paraan ng pagtatanim, walang overdose. Ngayon naman ay talakayin natin ang simpleng paraan sa pagtatanim ng pechay. Ang pechay ay isang uri ng madahong gulay. Isa ito sa mga tinatawag na fast crop dahil sa loob lamang ng isang buwan ay maaari na itong anihin. Sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pagtatanim, nire-rekomenda ko na unahin natin pag-aralan ang pechay. Dahil kapag nakuha nyo na ang tamang paraan sa pagtatanim nito, madali na sa inyo ang iba pang uri ng madahong gulay. Dahil ang lahat ng yan ay halos may iisang pangangailangan. Umpisahan natin sa pagpapatubo ng mga buto. At ang lupa na ating gagamitin ay ang lupa na ginawa natin. Maglagay ng lupa sa isang malapad na container na may 1 pulgadang kapal. Ibudbud ang mga buto at siguraduhin na ito ay maikalat upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga binhi kapag tumutubo na. Pagkatapos ay bahagyang tabunan ng lupa. Basain at gumamit lamang ng sprayer upang hindi lumalim ang mga buto. Kapag lumalim ang mga buto, ito ay magpapaantala sa pagtubo. Ilagay sa isang lugar na may sapat na liwanag mula sa araw at pagkalipas lamang ng 3 hanggang 5 araw, ang mga buto ay tutubo na. Maging maingat sa paglilipat tanim. Gumamit ng anumang bagay na makakatulong upang maiangat ang mga binhi na hindi napuputol ang mga ugat. Ito ay dapat na gawin sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Dahil ang mga binhi ay makakaranas ng stress dahil nagalaw ang mga ugat at hindi makakatulong kung ito ay masisikatan ng araw. At pagkalipas lamang ng hindi higit sa 1 buwan, maaari na itong anihin.
Ngayong nakakaranas tayo ng sobrang init ng panahon, paano nga ba natin mapoprotektahan ang ating mga tanim? At ikaw ba ay mahilig gumawa ng salad? Pag-usapan natin ang madaling paraan sa pagtatanim ng lettuce. Lahat ng yan sa atin pong pagbabalik.